Laya, hindi natuloy ang kasal. Hindi ko kayang ipakilala ang isang basurero bilang biyenan ko sa harap ng mga Soriano. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tila mga talim ng balisong na bumaon sa puso ni Laya, dahan-dahan at walang awa. Sa loob ng marangyang private room ng restaurant na iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang basong hawak ni Laya ay nanginig sa kanyang mga daliri, ngunit mas naninginig ang kanyang kaluluwa. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Marco, ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking akala niya ay magiging kanlungan niya habang buhay. Sa tabi niya, naramdaman ni Laya ang bahagyang paggalaw ni Mang Abel. Ang kanyang ama, na suot ang pinakamaganda nunit kupas na barong, ay dahan-dahang ibinaba ang kubyertos. Nakita ni Laya kung paano yumuko ang matanda. Ang mga balikat na dati ay matatag ay tila biglang gumuho sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat kulubot sa mukha ng kanyang ama ay nagdala ng kwento ng pagsasakripisyo, ng pagkayod sa ilalim ng init ng araw at baho ng basura, para lamang makatapos si Laya ng pag-aaral. Ngunit sa harap ng pamilya ni Marco, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Marco, what are you saying? Bukas na ang kasal natin, lahat ay handa na, pautal na sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot na kapag nilakasan niya ito, ay tuluyan na siyang maging biktima ng sariling mga luha. Tumawa ng mahina at mapanuya si Doña Celestina, ang ina ni Marco, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang mamahaling tela. Laya, iha, don't be so naive. My son is about to sign a multi-million contract with Soriano Corporation. Do you honestly think we can afford to have a garbage collector sitting at the presidential table? Isipin mo naman ang image namin. Magiging katawa-tawa kami sa harap ng mga business partners namin. Mama is right, Lea, dagtong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pagsisisi. I loved you, or at least I thought I did. Pero noong sinabi mong may mga lupa kayo sa probinsya, I expected more. Hindi ko akalaing ang lupang sinasabi mo ay tambakan lang pala ng basura na tinitirhan ninyo. It's embarrassing, honestly. Look at your father. Hindi man lang niya alam kung paano gumamit ng tamang tinidor. Napatingin si Laya kay Mang Abel. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ama habang sinusubukang itago ang mga ito sa ilalim ng mesa. Isang patak ng luha ang kumawala sa mga mata ni Laya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa dangal ng kanyang ama na nilalapastangan sa harap niya. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, na parang may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Patawad, Laya. Patawad, iho, mahinang sabi ni Mang Abel. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagmamahal na hinaluan ng labis na panliliit sa sarili. Kasalanan ko. Kung hindi lang sana ako isang hamak na basurero, hindi ka sana nararanasan ng ganito. Huwag ninyong iwan ang anak ko. Handa akong hindi sumipot sa kasal. Huwag niyo lang siyang saktan. Tay, huwag po kayong humingi ng tawad. Wala kayong kasalanan, sabi ni Laya, habang hinahawakan ang magaspang at maduming kamay ng kanyang ama. Hinarap niya si Marco at ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa galit sa gitna ng pagtangis. Marco, ang dumi na sinasabi niyo sa mga kamay ng tatay ko, yan ang nagpakain sa akin. Yan ang nagbigay sa akin ng banggal. Pero ang dumi na nasa puso ninyo, walang sabon o pera ang makakalinis dyan. Tumayo si Doña Celestina. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. How dare you? Pagkatapos mo kaming lokohin, you are nothing but a gold digger. Guards, ilabas niyo na ang mga taong ito. This dinner is over. Dahan-dahang tumayo si Laya. Hila ang kanyang ama. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang tunog ng mga silya na tila itinutulak ng marahas. Sa bawat hakbang nila palabas ng restaurant, nararamdaman niya ang mga mata ng ibang mga panauhin na nakatingin sa kanila na tila sila ay mga peste. Paglabas nila, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan.
Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Laya. Habang naglalakad sila sa ilalim ng ulan, walang payong at walang patutunguhan kundi ang kanilang maliit na barong-barong, naramdaman ni Laya ang mahigpit na hawak ni Mang Abel sa kanyang kamay. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga katawan, ngunit ang mas masakit ay ang lamig ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay ang siya ring humasak sa kanya. "Laya anak," bulong ni Mang Abel habang sila ay nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig. "Hayaan mo, darating ang araw na hindi na tayo yuyuko sa kanila." Humarap si Laya sa kanyang ama. Pinunasan ng tubig sa mukha nito na hindi niya malaman kung ulan ba o luha. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan, isang mamahaling sedan na may tatak ng Soriano Corporation, ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana nito, at isang matandang lalaki na may otoridad at malungkot na mga mata ang tumingin kay Mang Abel. "Abel, ikaw ba yan?" Ang tanong ng lalaki sa loob ng sasakyan. Ang boses nito ay puno ng pagkagulat at pagkilala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Abel habang si Laya ay napatigil sa paghinga. Ang lalaking ito, ang makapangyarihang Chairman Soriano na hinahabol ni Marco, ay tumingin sa kanyang ama na tila nakakita ng isang matagal ng nawawalang kayamanan. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas-butas na yero ng kanilang barong-barong ay tila mga luhang nagmumula sa langit, malamig, at walang humpay sa paghampas sa sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Hindi alintana ni Laya ang basang paligid. Ang mas iniintindi niya ay ang panghinginig ng kanyang ama na ngayon ay nakahiga sa manipis na banig, balot ng makapal, ngunit kupas na kumot. Ang dating masiglang mukha ni Mang Abel ay tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang mabigat na tunog, isang palatandaan na ang lamig ng ulan at ang bigat ng kahihiyan ay tuluyan ng dumaig sa kanyang matandang katawan. "Tay, uminom na po kayo ng tubig," bulong ni Laya habang inaalalayan ng ulo ng ama. Ngunit imbes na tumugon, isang mahapdi at sunod-sunod na pag-ubo ang kumawala sa dibdib ng matanda. Walang tunog ng pag-ubo ang sapat na maglalarawan sa sakit na nararamdaman ni Laya habang nakikita ang ama sa ganoong kalagayan. Sa isang sulok ng kanilang maliit na silid, nakabitin ang puting gown na dapat sana ay isusuot ni Laya sa kanyang kasal bukas. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, ang gown ay tila isang multo ng pangarap na binalot ng putik at dumi. Nilapitan ito ni Laya at doon niya napansin ang isang maliit na papel na nahulog mula sa tupi ng tela. Isang resibo ng sanglaan. Nanlumo si Laya nang mabasa ang nakasulat. Isang singsing na ginto, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, ay isinangla ng kanyang ama para lamang madagdagan ang pambayad sa gown na ito. Ang sakripisyo ng ama ay binaliwala lamang ng mga taong ang tingin sa kanila ay mas mababa pa sa basura. "Bakit po ninyo ginawa ito, Tay?" Hikbi ni Laya, habang yakap ang gown na ngayon ay tila napakabigat na pasanin. "Sana ay sinabi niyo sa akin. Hindi ko kailangan ng mamahaling damit. Ang kailangan ko lang ay ang dangal natin." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling bumasag sa kanyang puso nang makarinig siya ng mga boses mula sa labas. Ang kanilang mga kapitbahay na dati ay bumabate sa kanila ng may ngiti, ay ngayon ay nagbubulungan sa ilalim ng kanilang mga silong. "Nakita mo ba si Laya kanina?" Umuwing basang-basa kasama ang tatay niyang basurero. "Sabi ko na nga ba, hindi magtatagal ang relasyong yan. Masyadong ambisyosa. Akala mo kung sinong prinsesa na makakaahyat sa lipunan." Wika ng isang boses na kilala ni Laya bilang si Aling Maribel. "Sayang naman ang paghahanda nila." "Pero tama lang din naman kay Marco. Bakit ba kasi siya pumatol sa isang taga-tambakan? Isipin mo na lang ang kahihiyan ng pamilya nila kung natuloy ang kasal." Sagot naman ng isa pa, na sinundan ng isang mapait na tawa. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa balat ni Laya. Gusto niyang lumabas at isigaw sa kanila ang lahat ng sakit.
Ngunit, pinili niyang manahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang lunurin ang mga boses ng pangungutya sa pamamagitan ng pagdarasal. Kinabukasan, isang marahas na pagkatok sa kanilang pintuan ang gumising sa namimigat na diwa ni Laya. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakabarong, ang sekretarya ni Doña Celestina. May dala itong isang malaking kahon at isang listahan. Nandito ako para bawiin ang lahat ng ibinigay ng pamilya ni Sir Marco. Walang emosyong sabi ng lalaki. Ang alahas na ipinahiram para sa pictorial, ang mga sapatos, at pati na rin ang depositong ibinigay para sa handaan. Sabi ni Madam, ayaw na niyang may matirang kahit anong bakas ng inyong pamilya sa buhay nila. Wala kaming kinuha sa inyo na hindi namin kayang ibalik, sagot ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit at halos itapon ito sa harap ng lalaki. Sabihin mo sa amo mo, hindi namin kailangan ang ginto nyo. Ang dangal namin hindi kayang bilhin ng kahit magkano. Ngunit habang paalis ang lalaki, isang bagay ang hindi inaasahang nangyari. Mula sa kanyang higaan, pilit na bumangon si Mang Abel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mataas na lagnat. Hawak-hawak niya ang lumang kahon ng bakal na matagal na niyang itinatago. Ang litrato. Laya, ang litrato. Bulong ni Mang Abel bago ito muling nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Sa takot ni Laya, mabilis niyang nilapitan ang ama. Ngunit sa pagbagsak ng kahon, bumukas ito at tumambad ang isang lumang diaryo na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang headline ay tungkol sa isang malagim na aksidente sa construction site at doon, sa gitna ng mga guho, ay ang larawan ng isang batang Mang Abel na tiyong-tiyong ang isang lalaking duguan. Ang lalaking hindi niya akalaing makikita niya muli sa ilalim ng ulan kagabi. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila nagsisimula ng magtagbi-tagbi. Ngunit ang mas malaking tanong ay, kung kakayanin pa ba ni Mang Abel na masaksihan ang katarungang matagal ng ipinagkait sa kanya? Hindi namin kailangan ng isang empleyadong may bahid ang pangalan, Miss Laya. Ang kailangan namin ay integridad, hindi ang isang babaeng naging usap-usapan dahil sa tangkang pag-akyat sa mayamang pamilya. Ang mga salitang iyon mula sa HR manager ng isang maliit na kumpanya ay tila isang sampal na nagpamanhid sa muka ni Laya. Lumabas siya ng opisina na tila lumulutang ang mga paa sa semento, habang ang init ng sikat ng araw sa Maynila ay humahapdi sa kanyang balat. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mapanghusga, dala ng mabilis na pagkalat ng balita sa social media tungkol sa naudlot na fairy tale wedding ng isang basurera at ng isang mayamang negosyante. Tuyong-tuyo ang lalamunan ni Laya. Ngunit mas tuyo ang kanyang pag-asa. Naglakad siya patungo sa isang malaking mall, hindi para mamili, kundi para lamang makahanap ng sandaling lamig at takasan ang nakapapasong realidad. Sa gitna ng kinang ng mga tindahan, tila siya isang anino. Isang mansa sa gitna ng karangyaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng isang mamahaling boutique. Si Marco. Kasama nito ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng dress, si Vanessa, ang anak ng isang kasosyo sa negosyo ni Doña Celestina. Ang tawa ni Marco ay malutong. Ang uri ng tawa na dati ay tanging kay Laya lang ibinibigay. Oh, look who's here! Ani Marco nang mapansin si Laya. Huminto ang magkasintahan sa harap niya, sadyang hinaharangan ang kanyang daan. Laya, apply ka ba rito bilang janitress? I think you'd fit in. Sanay ka naman sa dume, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Vanessa habang sinusuri si Laya mula ulo hanggang paa. Is this her, Marco? She looks so pathetic. I can't believe you almost married someone who smells like the streets. It was a temporary lapse of judgment, babe. Sagot ni Marco habang hinahawakan ang baywang ni Vanessa. Sadyang ipinapakita ang kanilang paglalambing sa harap ni Laya. Tumingin siya kay Laya nang may pangmamaliit.
Laya, stop wasting your time. People like us don't belong with people like you. Accept it. Ang basura ay para sa tambakan, hindi sa boardroom. Nanatiling nakatayo si Laya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinahon, ngunit matatag na tinig. Ang dumi sa labas ay nahuhugasan, Marco. Pero ang dumi ng ugali nyo, hanggang sa kabilang buhay ay dala nyo. Magpakasaya kayo sa kinang ng pera nyo, dahil balang araw, malalaman nyo ang tunay na halaga ng taong tinalikuran nyo. Mabilis na naglakad palayo si Laya. Hindi hinintay ang sagot ng dalawa. Ngunit pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, isang mas masakit na eksena ang bumulagas sa kanya. Wala si Mang Abel sa kanyang higaan. Sa kabila ng mataas na lagnat at panghihina, nakita ni Laya ang kanyang ama sa malayo, sa gitna ng tambakan ng basura. Ang matanda ay hirap na yumuyuko, kinukuha ang bawat plastik na bote at lata na maaari pang mapakinabangan. Ang bawat pag-ubo nito ay tila nagpapatid sa hininga ni Laya. Tay, bakit po kayo nandito? Sabi ko sa inyo, magpahinga kayo. Sigaw ni Laya habang tumatakbo patungo sa ama. Inagaw niya ang sako mula sa mga nangangatog na kamay ni Mang Abel. Laya, anak. Kailangan natin ng pambili ng gamot mo. Kailangan mo ring kumain ng maayos para may lakas ka sa paghahanap ng trabaho. Pabulong na sagot ni Mang Abel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag sa lupa. Ayokong maging pabigat sa'yo. Gusto kong makita kang masaya, kahit hindi na ako ang magbigay niyon. Niyakap ni Laya ang kanyang ama sa gitna ng mabahong tambakan. Doon, sa gitna ng kahirapan, ay naramdaman niya ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang mamatay para sa iba. Ang luha ni Laya ay pumatak sa maruming baro ng ama, sumasama sa alikabok at pawis. Samantala, sa mansyon ng mga pamilyang Marco, isang maranyang sobre ang dumating. Mabilis itong binuksan ni Doña Celestina at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Marco, isang imbitasyon mula kay Chairman Soriano, sigaw ng matandang babae. Gusto niya tayong makapulong para sa pinal na pirmahan ng kontrata. Ito na ang hinihintay natin. Ngunit habang binabasa ni Marco ang nakasulat sa dulo ng sulat, biglang nawala ang ngiti sa kanyang muka. Isang kakaibang pangamba ang gumapang sa kanyang dibdib. I am looking forward to meeting your family, especially the people who represent the values of your household. Please bring your family with you, including your intended bride. I want to see the foundations upon which your future success is built. Ang imbitasyon ay hindi lamang isang pagkakataon sa negosyo. Ito ay isang utos na hindi maaring tanggihan. At ang hiling ng chairman ay isang bagay na mismong si Marco ang sumira. Sir, ang mga poste! Babagsak ang mga poste! Takbo! Ang boses ni Mang Abel ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay, basag at puno ng matinding takot. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng dingding ay tumatama sa mukha ng matanda na basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga kamay ay pabalik-balik na humahawi sa hangin, tila may pilit na itinutulak o inililigtas mula sa isang panganib na siya lamang ang nakakakita. Mabilis na lumapit si Laya at hinawakan ang nangangatog ng mga balikat ng ama. Ang init na nagmumula sa balat ni Mang Abel ay tila bagang nagbabaga. Isang lagnat na hindi kayang pawiin ng basang bimpo lamang. Tay, gising po! Panaginip lang yon. Nandito ako, si Laya! Pabulong niyang dinalangin habang ang kanyang sariling mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kumot ng ama. Sa gitna ng kanyang pagpupuyat, ang kanyang paningin ay natuon sa lumang kahon ng bakal na nahulog sa tabi ng higaan ni Mang Abel kanina. Sa gitna ng pagkalito at kaba, dahan-dahang binuksan ni Laya ang takip nito. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng kalawangin na bisagra ang umalingaw sa silid. Sa loob,
maingat na nakabalot sa isang piraso ng telang pelos na kulay pula, ay ang isang lumang larawan at isang gintong relo na matagal nang huminto ang pag-ikot. Nang ilapit ni Laya ang larawan sa liwanag ng gasera, tila tumigil ang pintig ng kanyang puso. Ang larawan ay kinuha sa gitna ng isang gumuhong gusali. Isang batang mang-abel, na puno ng semento at dugo ang mukha, ay buong lakas na tsong-tsong ang isang lalaking naka-Amerikana. Bagamat puno ng sugat at alikabok, hindi maaring magkamali si Laya. Ang lalaking iniligtas ng kanyang ama 30 taon na ang nakalilipas ay walang iba kundi si Chairman Soriano. Bakit hindi niyo ito sinabi sa akin, Tay? Tanong ni Laya sa hangin habang hinahaplos ang mukha ng ama sa larawan. Naunawaan na niya ngayon kung bakit ganon na lamang ang pagtrato sa kanila ng chairman sa ilalim ng ulan. Ang taong itinuturing na basura ni Marco ay ang mismong taong nagligtas sa buhay ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan ng mansyon ng mga De Vega ay binasag ng isang marahas na pagbagsak ng baso sa sahig. Namumula ang mukha ni Doña Celestina sa galit habang binabasa muli ang imbitasyon mula sa Soriano Corporation. Marco, kailangang magawan mo ito ng paraan. Bulyaw ng matandang babae. Gusto ni Chairman Soriano na makita ang iyong fiancé. Kung malalaman niyang tinalikuran mo ang babaeng iyon sa gabi ng inyong kasal, iisipan niyang wala kang isang salita. Mapuputol ang kontratang ito. Hilot ni Marco ang kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkapagod. At pagsisisi na pilit niyang itinatago. Pero Mama, pinalayas na natin si Laya. Sinabihan natin siya ng kung ano-ano. Sa tingin niyo ba ay babalik pa siya sa akin? Isang mapait at tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Celestina. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano pasunurin ang mga taong nagugutom. Gamitin mo si Vanessa. Bibihisan natin siya. Aayusin natin ang kanyang profile at ipakikilala natin siya bilang fiancé mo. Hindi malalaman ng matandang Soriano ang totoo. Sino ba naman ang maniniwalang ang isang bilyonaryo ay magkakaroon ng interes sa buhay ng isang basurera? Sigurado ba kayo, Mama? Pag-aalinlangan ni Marco. Trust me, anak. Ang pera ang nagpapatakbo sa mundo, hindi ang katotohanan. Bukas, pupunta tayo sa Soriano Tower. Ipakikita natin sa kanila ang isang pamilyang perpekto at kagalang-galang. At ang basurang yon? Hayaan nating mabulok sila sa tambakan kung saan sila nararapat. Habang binabalangkas ng mag-ina ang kanilang mapanlinlang na plano, hindi nila alam na sa isang maliit na barong-barong, si Laya ay nakatitig sa gintong relo na hawak niya. Napansin niya ang isang ukit sa likod nito. Kay Abel, ang aking tagapagligtas. Ang utang na loob na ito ay hindi kailanman mababayaran. Isang bagong ningning ang lumitaw sa mga mata ni Laya. Isang ningning na hindi mula sa luha, kundi mula sa isang matatag na kapasyahan. Hindi na siya papayag na tapakan muli ang dangal ng kanyang ama. Isang malakas na katok sa kanilang pintuan ang muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang sekretarya ni Doña Celestina. Pagbukas ni Laya ng pinto, isang lalaking nakauniporme ng isang mamahaling kumpanya ang nakatayo roon. May hawak na isang itim na sobre na may selyo ng ginto. Ang selyong ginto sa itim na sobre ay tila isang nagniningning na mata sa gitna ng karimlan ng kanilang barong-barong. Dahan-dahang tinanggap ni Laya ang liham mula sa lalaking nakauniporme, na ang bawat galaw ay puno ng paggalang. Isang bagay na matagal lang hindi nararanasan ni Laya mula sa ibang tao. Inaasahan po kayo ni Chairman Soriano sa Soriano Tower ngayong hapon, Miss Lea. May kasama na pong sasakyan na maghahatid sa inyo at sa inyong ama. Magalang na pahayag ng lalaki, bago ito bahagyang yumuko at lumabas. Tumingin si Laya sa kanyang ama. Si Mang Abel ay nakaupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, ngunit may bakas ng kapayapaan. Tay, kailangan nating pumunta. Hindi para sa pera.
kundi para ipakita sa kanila na hindi tayo basura. Bulong ni Laya habang hinahawakan ang magaspang na kamay ng ama. Pinunasan niya ang alikabok sa balikat ng lumang barong ni Mang Abel. Ang huling disenteng damit na natitira sa kanila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang malalaking pintuang ginto ng Soriano Tower ay bumukas para kina Marco, Doña Celestina at Vanessa. Suot ang kanilang pinakamahal na mga yas at disenyo ng mga sikat na couturier, tila sila mga dugong bughaw na naglalakad sa gitna ng makintab na marmol na sahig. Si Vanessa ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nakaplaster sa muka, sadyang nagpapanggap bilang ang mapagmahal na fiancé na hinahanap ng chairman. Marco, galingan mo ang pag-arte. Siguraduhin mong maniniwala ang matanda na si Vanessa ang babaeng pakakasalan mo. Pabulong na paalala ni Doña Celestina habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Don't worry, Mama. This contract is ours. Chairman Soriano will never know the difference. Mayabang na sagot ni Marco. Bagamat may kaunting kaba sa kanyang dibdib, napilit niyang nilulunod sa alak na ininom niya bago pumunta rito. Pagpasok nila sa malawak na opisina ni Chairman Soriano, ang lamig ng aircon ay tila tumagos sa kanilang mga buto. Nakatayo ang chairman sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malawak na syudad. Ang kanyang presensya ay mabigat at puno ng otoridad. Chairman Soriano, it's an honor to see you again. Bati ni Marco nang may malapad na ngiti. I would like to introduce my fiancée, Vanessa. We are very excited about the partnership between our companies. Dahan-dahang humarap ang chairman. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila binabasa ang bawat kasinungalingan sa mukha ni Marco. Tumingin siya kay Vanessa na nagbigay ng isang pilit na yukod. Fiancé? Ang akala ko ay may kasal na dapat na naganap kamakailan? Malamig na tanong ng matanda. Opo, Chairman. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Pero si Vanessa po talaga ang babaeng itinatangi ko. Mabilis na sagot ni Marco, habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Ngunit bago pa makasagot ang chairman, ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng opisina ay umalingaw-ngaw. Ang malaking pintuan ay muling bumukas. Sa gitna ng katahimikan, pumasok si Laya, suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna. Sa kanyang tabi, inaalalayan niya si Mang Abel na kahit hirap maglakad ay nakataas ang noo. Ang mukha ni Doña Celestina ay biglang naging kasing puti ng papel. Si Marco naman ay halos mabitawan ang kanyang hawak na portfolio. Laya, anong ginagawa niyo rito? Guards! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang mga basurerong ito? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit at takot. Basurero? Ang mahinahong tanong ni Chairman Soriano, ngunit ang bawat salita niya ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Lumakad ang matanda patungo kay Mang Abel. Sa harap ng lahat, sa harap ng mapang-aping pamilya ni Marco, ang makapangyarihang Chairman Soriano ay dahan-dahang yumuko at kinuha ang kamay ni Mang Abel. Abel, ang aking kapatid, ang aking tagapagligtas. Sa wakas, nahanap din kita. Emosyonal na sabi ng chairman. Lahat ay tila naging estatwa. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakabibingi, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa isipan ni Marco. Ang taong tinawag niyang basura ay ang tanging taong may hawak ng kanyang kapalaran. Chairman, huwag po kayong magpaloko. Isang hamak na basurero lang ang lalaking yan. Baka ninakaw lang niya ang pagkakakilanlan na sinasabi ninyo. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa tindi ng kaba, isang tunog na puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng marangyang boardroom, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang kinaroroonan ni Laya at Mang Abel. Ang bawat salita niya ay tila isang huling hirit ng isang taong nalulunod,
pilit na humahawak sa kahit anong bagay para lamang hindi tuluyang lumubog. Ngunit si Chairman Soriano ay hindi man lang kumurap. Nanatili ang kanyang mahigpit ngunit mapagmahal na hawak sa kamay ni Mang Abel. Tumingin ang matanda kay Marco ng may halong pait at matinding pagkadismaya. Ang taong tinatawag mong basurero, Marco, ay ang taong bumasag sa salamin ng sasakyang kinalalagyan ko 30 taon na ang nakalilipas. Habang ang lahat ay natatakot na sumabog ang makina, siya ang tanging lumapit. Hinukay niya ang mga guho, gamit ang kanyang mga kamay, hanggang sa mawasak ang kanyang mga kuko. Makuha lang ako. Dahan-dahang itinaas ni Chairman Soriano ang kamay ni Mang Abel. Ipinapakita ang mga peklat at magaspang na balat nito na tila isang sagradong mapa ng kabayanihan. Ang dumi sa kanyang mga kuko ay hindi dumi ng basura, kundi dumi ng semento at lupang nagligtas sa buhay ko. At ang relong suot ni Laya, ako mismo ang nag-ukit ng pasasalamat ko sa likod niyon bago ko siya nawala ng balita. Napaluhod si Doña Celestina sa gilid ng mesa. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga. Chairman, patawad po, hindi po namin alam. Akala po namin ay niloloko lang kami ni Laya. Kami po ay nagkamali lamang ng akala. Pautal-utal na paliwanag ng matandang babae, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na pilit na humihini ng awa. Tumingin si Laya sa kanyang ama. Nakita niya ang isang patak ng luha na gumulang sa kulubot na pisingin ni Mang Abel. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakaramdam na siya ay nakikita, na ang kanyang dangal na matagal na ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Ang puso ni Laya ay tila sasabog sa halo-halong emosyon, ang hapdi ng nakaraan at ang tamis ng katarungan. Ang pagkakamali ninyo ay hindi ang hindi nyo pagkilala sa kanya. Malamig na pahayag ni Chairman Soriano habang humahakbang patungo kay Marco. Ang pagkakamali ninyo ay ang paniniwalang ang halaga ng isang tao ay nakabase sa kanyang trabaho o sa laman ng kanyang bulsa. Nakita ko kayo sa ilalim ng ulan noong isang gabi. Nakita ko kung paano ninyo itaboy ang mag-amang ito na parang mga peste. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang lalaking nasa loob ng itim na sasakyan, ang lalaking hindi niya pinansin dahil abala siya sa pagtataboy kay Laya. Iyon ay ang mismong taong may hawak ng kanyang kinabukasan. Ipinakita ninyo sa akin kung anong uri ng pundasyon ang mayroon ang inyong pamilya. Pagpapatuloy ng chairman, ang kanyang tinig ay tila haton ng isang hukom. At ang isang pundasyong binuo sa pangmamaliit at kasinungalingan ay hindi kailanman magiging bahagi ng Soriano Corporation. Ang kontratang inaasahan ninyo? Tapos na ito bago pa man magsimula. Kinuha ni Chairman Soriano ang folder ng kontrata sa ibabaw ng mesa at, nang walang pag-aalinlangan, ay pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila tunog ng gumuho na pangarap para kay Marco at Doña Celestina. Humarap ang chairman kay Laya at Mang Abel nang may malambot na ngiti. Laya, iha, patawad kung hinayaan ko kayong dumanas ng ganitong uri ng pasakit bago ako lumitaw. Mula sa araw na ito, hindi na kayo kailanman yuyuko sa kahit na sino. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Laya ang pamumutla ng kanyang ama. Ang panginginig ni Mang Abel ay hindi na dahil sa emosyon, kundi dahil sa labis na pagkapagod ng kanyang katawan. Bago pa makahakbang si Laya, dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Mang Abel at ito ay tuluyang bumagsak sa braso ng chairman. Tay! Tatay! Sigaw ni Laya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong uri ng takot. Ang katarungan ay narito na. Ngunit tila ang buhay na matagal nang ipinaglalaban ni Mang Abel ay dahan-dahan ng kumakawala. Laya, kailangan mong magpakatatag. Ang katawan ng iyong ama ay matagal lang bumibigay. Ngayon lang ito tuluyang sumuko. Ang tinig ng doktor sa loob ng puting silid ng ospital ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Malabo, malayo, at nakalulunod.
Nakatayo si Laya sa tapat ng malaking bintana ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin. Sa kabilang panig, nakikita niya ang kanyang ama na halos hindi na makita sa dami ng mga tubong nakakabit sa katawan nito. Ang regular na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Mang Abel sa tulong ng makina ay ang tanging nagpapatunay na narito pa siya. Hindi mapigilan ni Laya ang pang-ininig ng kanyang mga balikat. Ang bango ng mamahaling sanitizer sa paligid ay lalong nagpapaalala sa kanya sa baho ng tambakan na tiniis ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Ang katarungang ipinaglalaban niya ay narito na. Nasa ilalim na sila ng pangangalaga ng pinakamagaling na ospital dahil kay Chairman Soriano. Ngunit, ano ang halaga ng lahat ng ito kung ang taong pag-aalaya niya ng tagumpay ay dahan-dahan ng bumibitaw? Sa isang sulok ng pasilyo, nakaupo si Chairman Soriano. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tungkod. Ang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Nang lumapit si Laya, dahan-dahang tumayo ang matanda. Laya, iha, ibibigay natin ang lahat. Ang pinakamagaling na doktor sa bansa ay parating na. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Chairman, bakit na yun lang? Tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Bakit kailangan dumanas muna siya ng ganitong pasakit bago makilala ang kanyang halaga? Sa loob ng 30 taon, namuhay siya sa dumi habang ang mga taong tinulungan niya ay namumuhay sa ginto. Yumuko si Chairman Soriano. Ang kanyang mga mata ay pumatak ang luha. Patawad, Laya. Hinanap ko siya. Ngunit sadyang itinago ni Abel ang kanyang sarili. Ayaw niyang maging pabigat. Yan ang uri ng tao ang iyong ama. Isang bayaning mas piniling makalimutan kaysa maningil ng utang na loob. Habang nagaganap ang madamdaming eksena sa ospital, isang malaking baha ng kamalasan naman ang humahampas sa pamilya De Vega. Sa loob ng kanilang mansyon, ang katahimikan ay bumasag ng sunod-sunod na tunog ng mga tawag sa telepono. Si Marco ay nakaupo sa gitna ng sala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula. Wala na, Mama. Lahat ng mga investors natin ay nagsisiyalisan na. Bulyaw ni Marco habang itinapon ang kanyang cellphone sa sofa. Nabalitaan nila ang nangyari sa Soriano Tower. Ang balitang tinalikuran natin ng isang bayani ng bansa ay kumalat na parang apoy. Wala nang gustong makipag-ugnayan sa atin. Si Doña Celestina ay nakatayo sa harap ng kanyang koleksyon ng mga mamahaling painting. Tila hindi pa rin matanggap ang bilis ng pagguho ng kanyang mundo. Hindi maaari. May pera pa tayo sa bangko. Maaari nating ayusin ito. Anong pera, Mama? Tumayo si Marco at lumapit sa ina ng may galit. Kinamit natin ang lahat ng savings natin para sa down payment ng bagong factory, sa pag-aakalang mapipirmahan ang kontrata kay Soriano. Ngayon, ang bangko ay nagpapadala na ng notice of foreclosure. Sa loob ng 1 buwan, mawawala sa atin ang mansyong ito. Ang matatandang babae ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng presyon. Ang kanilang pagiging mapagmataas ay naging isang patibong na ngayon ay unti-unting sumasakal sa kanila. Ang bawat pangungutya nila kay Laya ay bumabalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Bumalik ang eksena sa ospital, sa kalagitnaan ng gabi. Nakatulog si Laya sa tabi ng higaan ng kanyang ama. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Mang Abel. Nagising siya nang maramdaman ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng matanda. Dahan-dahang idinilat ni Mang Abel ang kanyang mga mata. Bagamat pagod at nanghihina, may isang kakaibang ningning sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Laya at pagkatapos ay kay Chairman Soriano na nakatayo sa paanan ng kama. Laya, anak. Pabulong na sabi ni Mang Abel. Huwag kang magtanim ng galit. Ang galit ay parang basura. Mas lalong bumabaho kapag itinatago. Tay, huwag na po kayong magsalita. Magpahinga lang kayo. Hitbi ni Laya. Ngunit umiling si Mang Abel. Tumingin siya kay Chairman Soriano. Arturo, ang pangako mo,
Huwag mong pababayaan ang anak ko. At ang pamilya ni Marco, patawarin mo sila. Sapat na ang katarungang nakita ko. Isang malakas na tunog mula sa mga monitor ang biglang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga linya sa screen na kanina ay may mga kurba ay biglang naging diretsyo. Ang katahimikan ay napuno ng takot. Hindi pa ngayon, Tay. Huwag mo akong iwan sa mundong ito ng mag-isa. Ang sigaw ni Laya ay tila isang pagsamo na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang tunog na sumasagot sa kanya ay ang mahaba at nakatutulig na tunog mula sa monitor. Isang diretsyo at walang buhay na guhit na nagpapatunay na ang puso ni Mang Abel ay tumigil na sa pagtibo. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor, tinutulak si Laya palayo sa higaan. Ang bawat galaw nila ay mabilis at mekanikal, tila mga aninong nagkakagulo sa gitna ng malamig na liwanag ng ICU. Naramdaman ni Laya ang malakas na pagtulak sa kanyang mga balikat hanggang sa mapadikit siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang bawat figura sa loob ng silid ay tila mga aninong nagsasayaw sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na lamang takot. Ito ay isang uri ng pagkaulila na tila bumbura sa bawat alaala ng pagmamahal na naranasan niya. Arturo, iligtas mo siya. Pakiusap. Bulong ni Laya habang nakatingin kay Chairman Soriano na nakatayo rin sa labas. Ang mga mata ay nakapikit at ang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Sa loob ng silid, ang mga doktor ay gumagamit na ng defibrillator. Ang bawat lundag ng katawan ni Mang Abel sa bawat kuryenteng dumadaloy sa kanya ay tila isang marahas na paghatak sa buhay na ayaw nang bumalik. Isang beses, 2 beses, ang katahimikan ay muling binuo ng tunog ng mabilis na pagtibok. Mahina, ngunit naroon. Ang monitor ay muling nagpakita ng maliliit na kurba. Habang ang himala ay nagaganap sa loob ng ospital, isang madilim na kabanata naman ang tinatapos sa mansyon ng mga De Vega. Ang malalaking gate na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay ngayon ay nakabukas ng malawak. Hindi para sa mga panauhin, kundi para sa mga tauhan ng bangko na naglalabas ng mga kagamitar. Bitawan mo yan! Akin ang painting na yan! Sigaw ni Doña Celestina habang pilit na inaagaw ang isang mamahaling sining mula sa kamay ng isang lalaki. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kolorete. Tila isang lola na nawalan ng bait sa gitna ng kalsada. Si Marco naman ay nakaupo sa gilid ng kanilang swimming pool na wala ng tubig. Puno ng mga tuyong dahon. Hawak niya ang isang bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang bawat tawag niya sa kanyang mga kaibigan ay hindi sinasagot. Ang bawat pinto na dati ay bukas para sa kanya ay ngayon ay may mga rehas na ng pangungutya. Ito na ba ang katapusan, Marco? Tanong ni Vanessa, nakakarating lang, dala ang kanyang mga maleta. I'm leaving. I can't be associated with a family that's bankrupt and shamed by the whole city. You're a loser, Marco. Isang malaking pagkakamali na pinili kita. Hindi man lang kumibo si Marco nang talikuran siya ng babaeng, akala niya ay magliligtas sa kanya. Ang bawat salita ni Laya noong gabing iyon ay tila mga multong bumubulong sa kanyang pandinig. Ang basura ay para sa tambakan. At ngayon, sa gitna ng mga kahon at dumi ng kanyang gumuhong mansyon, naramdaman ni Marco na siya na ang bagong basura ng lipunan. Bumalik ang katahimikan sa ospital pagkalipas ng ilang oras. Ang kalagayan ni Mang Abel ay naging stable, ngunit nanatili siyang nasa malalim na koma. Nakaupo si Laya sa tabi ng ama. Dahan-dahang hinahaplos ang mga daliri nito. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng alak ang pumasok sa silid. Pag-angat ng tingin ni Laya, nakita niya si Marco na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang suot na barong ay gusot-gusot. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Hindi ito ang hambog na Marco na nakilala niya. Ito ay isang lalaking durog
at wala nang matitirhan. Laya, pabulong na tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Wala na akong matakbuhan. Ang bangko, ang mga tao, lahat sila ay tinalikuran ako. Pakiusap, kausapin mo si Chairman Soriano. Sabihin mo sa kanya na nagbabago na ako. Tumingin si Laya sa kanyang ama na wala pa ring malay. At pagkatapos ay kay Marco. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang katarungang hinahangad niya ay nasa harap na niya. Ngunit, bakit tila walang tamis ang tagumpay na ito? Nandito ka dahil wala ka ng pera, Marco, hindi dahil nagsisisi ka. Malamig na sabi ni Laya habang tumatayo. Ang tatay ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay dahil sa inyo. At ikaw? Nandito ka para iligtas ang sarili mo? Umalis ka na bago ko pa mamakalimutan ang turo ng tatay ko tungkol sa pagpatawad. Ngunit bago pa makahakbang si Marco palayo, isang nurse ang mabilis na pumasok. Miss Laya, may isang mahalagang dokumento na dumating para sa inyong ama. Galing ito sa abogado ni Chairman Soriano. Tungkol ito sa huling hiling ng chairman bago siya lumipad patungong Amerika para sa kanyang sariling gamutan. Ang liham ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang pagsubok na magbabago sa kapalaran nilang lahat. Minsan, mas mahirap ang magpatawad kaysa ang maghigante. Dahil sa pagpapatawad, kailangang mamatay ang bahagi ng iyong sarili na nasaktan ng husto. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-naw sa isipan ni Laya, habang dahan-dahan niyang binabasa ang dokumentong iniwan ni Chairman Soriano. Ang papel ay may bigat na hindi lamang dahil sa kalidad nito, kundi dahil sa kapangyarihang nakapaloob sa bawat titik. Hindi lamang ito tungkol sa malaking halaga ng pera o sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga mahihirap sa ilalim ng pangalan ni Mang Abel. May isang espesyal na probisyon sa dulo na nagpatigil sa pintig ng puso ni Laya. Ang natitirang mga ari-arian ng pamilya De Vega, ang kanilang maliit na pabrika at ang lupang kinatatayuan ng kanilang kasalukuyang tinitirhan ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Laya. Si Chairman Soriano, sa kanyang hangaring bigyan ng ganap na katarungan ang kanyang tagapaglitas, ay ibinigay kay Laya ang karapatang magpasya. Itutuloy ba ang foreclosure upang tuluyang mawala ng masisilungan sina Marco? O bibigyan sila ng pagkakataong manatili bilang mga tauhan sa ilalim ng bagong pamamahala? Nilingon ni Laya ang kanyang ama. Si Mang Abel ay nananatiling tahimik. Ang kanyang muka ay payapa sa gitna ng mga aparatong nagpapanatili ng kanyang buhay. Naalala ni Laya ang huling habilin nito. Ang galit ay parang basura, anak. Mas lalong bumabaho kapag itinatago. Samantala, sa isang madilim at masikip na paupahang kwarto sa gilid ng riles, ang ingay ng dumadaang tren ay nagpayanig sa manipis na dingding. Si Doña Celestina ay nakaupo sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga diamante ay ngayon ay tuyot at nanginginig habang hinahawakan ang isang lata ng sardinas. Wala na ang kanyang mga katulong. Wala na ang kanyang mga marangyang tsaa. Ang tanging kasama niya ay ang init ng silid at ang amoy ng luma at maruming paligid. Marco, nasaan ang pagkain? Hindi ko kayang kainin ito. Reklamo ng matandang babae. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng dating kayabangan, ngunit wala na itong talim. Pumasok si Marco, basang-basa ng pawis, at may dalang ilang pirasong tinapay. Ang kanyang mamahaling sapatos ay butas na, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod mula sa maghapong paglalakad para maghanap ng kahit anong trabaho. Yan lang ang kaya ng bariya ko, Mama. Ni hindi ako matanggap bilang kargador dahil iniisip nilang masyado akong maputi para sa trabahong yon. Pinagtatawanan nila ako. Napahikpi si Doña Celestina. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang sumpa ng nakaraan. Ang pamilyang itinuring nilang basura ay ngayon ang tanging may kakayahang magligtas sa kanila mula sa ganap na pagkagutom. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Hindi si Marco, kundi si Doña Celestina.
Naglakad ang matandang babae sa pasilyo nang may pag-aalinlangan. Nang makita niya si Laya sa labas ng ICU, hindi siya sumigaw. Hindi siya nangutya. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at, sa gulat ni Laya, ay lumuhod ito sa kanyang harapan. Laya, iha, ang boses ni Doña Celestina ay gumaralgal, puno ng tunay na takot at pagsisisi. Huwag mo kaming paalisin sa huling masisilungan namin. Patawarin mo kami sa lahat ng pagmamalupit namin sa inyo ni Abel. Gagawin ko ang lahat. Maglilinis ako ng sahig, maglalaba ako. Huwag mo lang hayaang mamatay sa gutom ang anak ko. Napatitig si Laya sa babaeng dati ay tila isang higante sa kanyang paningin. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ito ang katarungang hiniling niya, ang makita silang nagmamakaawa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Laya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi saya ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkahabag. Tumayo po kayo, Doña Celestina, mahinahong sabi ni Laya, bagamat hindi niya hinawakan ang matanda. Ang desisyon ay wala sa akin, kundi sa ituturo ng tatay ko kapag nagising siya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mahabang paghinga ay narinig mula sa loob ng silid. Mabilis na lumingon si Laya. Ang mga daliri ni Mang Abel ay gumalaw at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi, sa kabila ng panghihina, ay hindi sumbat, kundi isang pangalan. Laya, ang mga De Vega. Kamusta sila? Ang kabutihan ng ama ay tila isang liwalag na tumagos sa madilim na puso ni Laya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang emergency alarm ang biglang tumunog sa kabilang dulo ng ospital. Isang pasyente ang dinala sa emergency room dahil sa isang marahas na insidente sa kalsada. At ang pangalang isinisigaw ng mga NARS ay nagpasinghap kay Laya. Si Marco De Vega, isang biktima ng hit and run. Ang buhay ay isang gulong na sadyang mapaglaro. Kung sino ang nasa itaas kahapon, ay maaaring nasa ilalim at sugatan sa kalsada ngayon. Ang pasilyo ng emergency room ay nabalot ng tensyon at amoy ng gamot na tila sumasakal sa hininga ni Laya. Nakita niya ang pagdaan ng isang stretcher, mabilis at marahas ang pagkakaitulak ng mga nurse. Doon, sa ibabaw ng puting tela na unti-unting nababahiran ng pula, ay si Marco. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa kanyang paningin, ang lalaking nang hamak sa kanyang pagkatao, ay ngayon ay wala ng malay, maputla, at tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Marco, ang anak ko! Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko! Ang sigaw ni Doña Celestina ay umalingangaw sa buong ospital, isang tunog na puno ng lagim at kawalan ng pag-asa. Tumakbo ang matandang babae patungo sa stretcher. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya. Napaluhod siya sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit, tila humihingi ng isang himalang alam niyang hindi siya karapat-dapat tanggapin. Nakatayo si Lea sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakas ng dugo sa sahig. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing ito na ang katarungang hinihintay niya. Ang makitang durog at walang kapangyarihan ang taong nagwasak sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang naghihikahos na si Doña Celestina, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding bigat. Hindi ito ang tamis ng tagumpay. Ito ay ang pait ng katotohanan sa dulo ng lahat. Lahat tayo ay marupok na tao lamang. Laya, anak? Ang mahinang boses ni Mang Abel mula sa loob ng ICU ay tila isang angkla na humila kay Laya pabalik sa realidad. Mabilis siyang pumasok at lumapit sa ama. Bagamat pagod ang mga mata, maliwanag ang isipan ng matanda. Tay, si Marco po, naaksidente siya. Malubha ang kalagayan niya. Bulong ni Laya, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala silang pera, tay. Wala silang pambayad sa operasyon.
Ang bangko ay kinuha na ang lahat sa kanila. Hinawakan ni Mang Abel ang kamay ng anak. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang hawak ay matatag. Laya, ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng pagpaparusa. Minsan, ang katarungan ay ang pagpapakita kung sino ang mas mabuting tao. Gamitin mo ang tulong ni Arturo. Iligtas mo ang lalaking yon. Pero Tay, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, pagkatapos nilang tawagin kayong basura, pagkatapos nila tayong itaboy sa ulan, Ang tanong ni Laya, ang mga luha ng galit ay muling nagsimulang dumaloy. Anak, kung hahayaan nating mamatay ang ating puso sa galit, anong pinagkaiba natin sa kanila? Ang mahinahong sagot ni Mang Abel. Ipakita mo sa kanila na ang isang basurero at ang kanyang anak ay may pusong mas makinang pa sa anumang ginto ng mga Soriano. Huminga ng malalim si Laya, pinunasan ang kanyang mga luha at lumabas ng silid. Nilapitan niya ang desk ng emergency room kung saan abala ang mga doktor sa pagdidiskusyon tungkol sa kakulangan ng deposito para sa operasyon ni Marco. I am Leia, ang kinatawan ni Chairman Soriano. Pahayag ni Lea, ang kanyang boses ay puno ng otoridad at katiyakan. Ilabas niyo ang lahat ng kailangang gamot at kagamitan. Ilipat niyo si Marco de Vega sa pinakamagaling na silid. Ang Soriano Corporation ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Ang mga doktor ay natigilan at si Doña Celestina na nasa malapit ay napaangat ang tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hiya. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Laya. Ang babaeng tinawag niyang gold digger ay ngayon ang siyang tanging nagbibigay ng pagkakataon para mabuhay ang kanyang anak. Lumipas ang ilang oras ng matinding paghihintay. Sa labas ng operating room, nakaupo si Laya sa tabi ni Doña Celestina. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang bawat mabigat na hininga ng matandang babae. Dahan-dahang humarap si Doña Celestina kay Laya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Bakit, Laya? Bakit mo ito ginagawa pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa inyo? Dumingin si Laya sa malayo. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang pagkabata, sa hirap ng kanyang buhay, at sa pagmamahal ng kanyang ama. Ginagawa ko ito dahil iyon ang turo ng tatay ko. Dahil ang dangal namin ay hindi nakadepende sa kung paano nyo kami itrato, kundi sa kung paano namin kayo pinili na tulungan sa kabila ng lahat. Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. Stable na ang pasyente, ngunit may isang malaking problema. Ang aksidente ay nagdulot ng pinsala sa kanyang mga binti. Maaring hindi na siya makalakad ng normal habang buhay. Sa gitna ng balitang ito, isang pamilyar na bulto ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Vanessa, kasama ang isang abogado, ay may dalang isang dokumento. Ngunit ang kanyang pakay ay hindi ang makiramay, kundi ang tuluyang tapusin ang anuman ang natitira kay Marco. Mabuti pang mamatay na lang siya kaysa maging pabigat sa akin. Hindi ako pumirma para mag-alaga ng isang lumpo. Ang tinig ni Vanessa ay tila isang malat na hagupit na bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Wala na ang malambing na boses na ginagamit niya noon kay Marco. Ang tanging natira ay ang talas ng isang babaeng. Ang tanging katapatan ay sa pera at sariling kapakanan. Hawak niya ang isang puting sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Doña Celestina na tila ba isang maruming basahan ang kaharap niya. Napahawak sa pader si Doña Celestina. Ang kanyang buong katawan ay nangangatog sa tinde ng insulto. Vanessa, paano mo nasasabihan? Ikaw ang babaeng pinili ni Marco kapalit ni Laya. Akala ko ba ay mahal mo siya? Mahal? Doña Celestina, huwag tayong maglukohan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Mahal ko ang posisyon niya. Mahal ko ang yaman niyo. Pero ngayong wala na kayong kahit na ano. At ang anak niyo ay baka habang buhay nang nakaupo sa wheelchair. Anong mapapala ko? Nandito ako para bawiin ang investment ng pamilya ko sa inyong kumpanya.
At ayon sa abogado ko, may karapatan kaming kumuha ng bahagi sa natitirang ari-arian ninyo. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, humakbang si Laya mula sa dilim. Ang kanyang bawat yabag ay may kasamang bigat ng isang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ang ari-ariang sinasabi mo, Vanessa, ay wala na sa kamay ng mga De Vega. Ang lahat ng iyon, ang pabrika, ang lupa, at ang bawat hibla ng utang nila ay nasa ilalim na ng administrasyon ng Soriano Corporation. At ako ang inatasan ni Chairman Soriano na humawak nito. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, ang kanyang muka ay namula sa halo-halong galit at hiya. You? Isang basurera ang magpapatakbo ng kumpanya? Hindi ako papayag. Hindi kailangan ng pahintulot mo, Vanessa. Malamig na sagot ni Laya, habang tinitingnan ng diretsyo ang babae. Maari mo nang lisanin ang ospital na ito. Ang mga dokumentong hawak mo ay walang saysay dahil ang mga De Vega ay deklaradong bankrupt bago pa man dumating ang aksidente. Kung gusto mong maningil, maghintay ka sa korte. Pero sa ngayon, ang kailangan ni Marco ay katahimikan, hindi ang isang linta na sumisipsip sa natitira niyang hininga. Wala nang nagawa si Vanessa, kundi ang lumisan, ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang mabilis na pag-atras ng isang natalong sundalo. Pag-alis niya, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang may kasamang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang pumasok si Laya sa silid ni Marco. Ang sikat ng araw sa labas ay tumatago sa bintana, gumuguhit ng mga anino sa maputlang muka ng lalaki. Dahan-dahang idinilat ni Marco ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Laya, isang mabilis na panginginig ang dumaan sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang muka ay biglang napuno ng lagim nang mapagtanto niyang wala siyang nararamdaman mula sa kanyang baywang pababa. Laya, ang mga binti ko, pabulong na hikbi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko, Laya. Naupo si Laya sa tabi ng kanyang higaan. Hindi niya hinawakan ang kamay nito, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para maramdaman ni Marco ang kaligtasan. Marco, ang sabi ng doktor, kailangan mo ng mahabang panahon para sa therapy. Naligtas ang buhay mo. Iyon ang mahalaga. Bakit? Tanong ni Marco, habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisingi. Bakit mo ako iniligtas? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni Mang Abel, dapat ay hinayaan mo nga lang akong mamatay sa kalsada. Wala na akong pera, wala na akong dangal, at ngayon, hindi na ako makalakad. Tumingin si Laya sa malayo, sa asul na langit na tila nagbibigay ng pag-asa. Iniligtas ka namin dahil yon ang tama. Hindi dahil yon ang nararapat sa'yo. Ang tatay ko, ang taong tinawag mong basura, ang siyang unang nagmakaawa na huwag kang pababayaan. Marco, ang yaman na nawala sa'yo ay papel lamang. Pero ang pagkakataong maging tao muli, yan ang ibinibigay namin sa'yo ngayon. Napahikbi ng malakas si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay bumukas at pumasok si Mang Abel, nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse. Ang matanda ay nuumiti, isang ngiti na walang halong pait, kundi puno ng pag-unawa. Iho! Ang mahinahong tawag ni Mang Abel. Ang sugat sa katawan ay naghihilom. Pero ang sugat sa kaluluwa, kailangan ng pagpapakumbaba para gumaling. Ang eksenang iyon ay tila isang pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Ngunit habang ang lahat ay tila nagkakaunawaan na, isang tawag mula sa Amerika ang dumating para kay Laya. Ang boses ni Chairman Soriano ay seryoso at ang balitang dala niya ay magpapabago sa direksyon ng kanilang mga buhay habang buhay. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng peklat na nakikita. Ang pinakamalalim na sugat ay yaong nakaukit sa kaluluwa, na tanging pag-unawa lamang ang makapaghuhugas. Ang boses ni Chairman Soriano sa kabilang linya ng telepono
ay tila isang gabay na nagmumula sa malayo, mahina, dahil sa karamdaman, ngunit puno pa rin ng tatag. Ibinalita niya kay Laya ang pagtatatag ng Able Heritage Foundation, isang institusyong tutulong sa mga pamilyang nabubuhay sa mga tambakan ng basura na pamamahalaan mismo ni Laya bilang pangulo nito. Ito ang legacy na nais iwan ng chairman, isang pasasalamat na tatagal habang buhay. Ibinaba ni Laya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng ospital. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ito na ang huling araw nila sa ospital. Si Mang Abel ay ganap ng nakarecover, bagamat kailangan pa rin ng pag-iingat. Sa kabilang silid, si Marco ay nakahanda na ring lumabas, ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi sa isang marangyang sasakyan, kundi sa isang wheelchair na magiging bahagi na ng kanyang bagong buhay. Naglakad si Laya patungo sa silid ni Marco. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Celestina na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang tindig ay hindi na kasing taas ng dati. Nang makita niya si Laya, tumigil siya at yumuko. Isang tunay na pagpapakumbaba na hindi kailanman inakalang mangyayari. Laya, pabulong na tawag ni Marco. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay natatakpan ng isang manipis na kumot. Salamat. Salamat sa lahat. Lumapit si Laya at inabot ang isang sobre. Marco, ang kumpanya ninyo ay opisyal ng bahagi ng Able Heritage Foundation. Hindi kayo mawawala ng trabaho. Ang pabrika ninyo ay gagawing training center para sa mga manggagawang mahihirap. At ikaw, Marco, kung tatanggapin mo, gusto naming ikaw ang mamahala sa vocational program para sa mga persons with disabilities. Nanlaki ang mga mata ni Marco, habang si Doña Celestina ay napahawak sa kanyang bibig sa tindi ng pasasalamat. Laya, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, bakit binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon? Hikbi ni Marco. Dahil ang paghihiganti ay isang lason na tayo rin ang uubos, Marco. Mahinahong sagot ni Laya. Gusto ng tatay ko na makita kayong bumangon, hindi bilang mga mapagmataas na de Vega, kundi bilang mga taong marunong rumespeto sa kapwa. Ang posisyong ito ay hindi regalo. Ito ay pagkakataon para bayaran ang lahat ng pagkakamali ninyo sa pamamagitan ng paglilingkod. Dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Marco patungo kay Mang Abel, nakakarating lang sa pintuan. Sa harap ng matandang basurero na dati ay itinaboy niya, si Marco ay yumuko ng malalim. Mang Abel, patawad po. Patawad sa lahat ng bulag kong pagmamalaki. Hinawakan ni Mang Abel ang balikat ni Marco. Ang kanyang magaspang na palad ay nagdadala ng init ng kapatawaran. Bangon, iho. Hindi sa mga binti na susukat ang paglakad ng isang tao, kundi sa direksyon ng kanyang puso. Magtulungan tayo. Paglabas nila ng ospital, sinalubong sila ng sariwang hangin ng hapon. Wala na ang mga mamahaling sedan. Wala na ang mga bodyguard. Ngunit sa bawat hakbang ni Laya sa tabi ng wheelchair ng kanyang ama, nararamdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mapapantayan ng ginto ng mga Soriano. Ang kayamanan ng malinis na konsensya at payapang puso. Tumingin si Laya sa langit at dahan-dahang huminga ng malalim. Ang sakit ng kahapon ay tila mga aninong pinalayas ng liwanag. Hindi naging madali ang paglalakbay, at alam niyang marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, hanggat naroon ang pag-ibig at tangal, walang tambakan ng basura ang makakapigil sa kanila na abutin ang mga bituin. Ang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang mahinahong pag-uusap ng kanyang ama at ni Marco ay nagsilbing musika sa kanyang pandinig. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba, kundi sa pamamagitan ng pag-angat ng lahat. Isang taon ng mabilis na lumipas, na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay may kakaibang lambot
habang tumatama sa bagong pinturang pader ng Able Heritage Community Center. Wala na ang amoy ng napanis na pagkain at nabubulok na basura na dati ay tila bahagi na ng hininga ni Laya. Ngayon, ang hangin ay puno ng bango ng mga bagong tanim na bulaklak at ang sariwang amoy ng bagong luto na tinapay mula sa Livelihood Center. Nakatayo si Laya sa balkonahe ng center. Pinagmamasdan ang mga bata na masayang nagtatakbuhan sa malawak na palaruan. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng banayad na hangin. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mang Abel sa isang tila tumba-tumbang kahoy. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan habang pinapanood ang kanyang mga pangarap na unti-unting nagkakatotoo. Ang gintong relo sa kanyang bisig ay muli nang umiikot. Ang bawat tunog ng paggalaw ng mga kamay nito ay tila isang matamis na awit ng katarungan. Tay, tignan niyo po si Marco. Pabulong na sabi ni Laya habang itinuturo ang isang bahagya ng center. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakaupo si Marco sa kanyang wheelchair, pinaliligiran ng mga kabataang may kapansanan. Hindi na siya ang hambog na lalaking naka-Amerikana. Suot niya ang isang simpleng t-shirt ng foundation at may hawak na libro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nagtuturo siya ng mga basic business skills sa kanyang mga estudyante. Sa malapit naman, makikita si Doña Celestina na abala sa community kitchen. Suot ang isang apron at may ngiting ibinibigay ang mga mangkok ng mainit na sopas sa mga matatanda. Wala nang bakas ng galit sa puso ni Laya. Ang makita ang pamilyang dati ay nagpahirap sa kanila na ngayon ay naglilingkod ng may tunay na pagpapakumbaba ay ang pinakamalaking tagumpay na kanyang nakamit. Ang katarungan ay hindi natapos sa pagkakakulong o paggagutom. Natapos ito sa pagbabago ng kanilang mga kaluluwa. Dahan-dahang tumayo si Mang Abel at lumapit sa anak. Ang kanyang kamay ay ipinatong sa balikat ni Laya. Anak, tama ang sabi mo noon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa ningning ng malasakit na ipinapakita natin sa mga taong akala natin ay wala ng halaga. Opo, Tay. Natutunan ko na ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Para makahinga tayo ng maluwag, para makalakad tayo ng walang dalang mabigat na pasanin. Sagot ni Laya habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng center at bumaba ang isang kinatawan mula sa Soriano Corporation. May dalang sulat mula kay Chairman Soriano na kasalukuyan pa ring nagpapagaling sa ibang bansa. Sa sulat, sinabi ng chairman na ang Able Heritage Foundation ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na modelo ng pagtulong sa bansa. Ngunit higit sa mga parangal at tagumpay, ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay ang katotohanang walang sinuman ang dapat ituring na basura. Dahil sa dulo ng lahat, sa harap ng Diyos at ng tunay na pag-ibig, tayong lahat ay pantay-pantay, mga taong naghahanap ng pag-asa, nangangailangan ng pagkakataon, at karapat-dapat sa kapatawaran. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagningning ang paligid sa isang ginintuang liwanag. Ang mga tawa ng mga tao, ang tunog ng mga ibon, at ang katahimikan ng isang payapang budhi ay nagtagpo sa isang sandali ng perpektong kaligayahan. Ang kwento ni Laya at Mang Abel ay hindi lamang kwento ng pag-angat mula sa kahirapan. Ito ay kwento ng tagumpay ng dangal sa gitna ng pang-aapi at ng kapangyarihan ng pag-ibig na kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan. At sa gitna ng mundong mapanghusga, ang kanilang buhay ay nagsilbing isang nagniningning na patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng isang mas maliwanag na umaga.